Gagmayng adlaw Martes ka natong tanan. Sa magaw sa pa, welcome ning atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Sa gihapon, kita maghahatag og pagtagad ni atong mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man no gilimutan na sa katuigan nga ng labay, nagpabiling buhi, nagpabiling labas sa panumduman. Unang adlaw sa bulan sa Hulyo, July 1, 2025. Suwat tampong atong paghahatag pagtagad. Gikan sa usa ka nagngalan og Mayet. Stand by Mayet alang sa mong suwat. Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule. Ang tinaguri ang natural antibiotics. Kini ang manot suhot sa kalawasan aron sa pagpakgang sa mga balatian sa panglawas. Huwag tangon ang barabara sa atong mga kaugatan aron nga free nga makadaloy ang mga dugo sa atong tibuok kalawasan. Kay sagad diha magsugod ang mga problema sa barabara nga kaugatan. Nance Herbal Capsule ang dako og ikatabang ni ana. Pinarisan sa UAID Herbal Food Supplement nga maoy makatabang sa problema sa kidney failure, kidney trouble o guban pa nga mga balatian nga may kalambigitan sa kidney. UAID and Nance Herbal Capsule ang makatabang aron maundang na ang problema sa sakit sa kasing-kasing o problema sa kidney o uban pa. Imnon lang 2 times a day. O syempre, ang atong Cervicare alang sa mga kababaihan. Kung dalaga ka man, minyo ka man o nagmenopause na, kikinahanglan nimo ang Cervicare. Ilabi na no sa mga migamit o mga nagkadaiyang contraceptives. Dili normal ang menstruation nga nagtuo ka nga gilayagan ka lang. Ayaw pasagdi hinuon ipagawas ang tanang hugaw sulod sa matres aron malikayan ang komplikasyon sulod sa atong matres, uterus, ovary, ilabi na sa mga nagmenopause ug katong wala nay gana kay mister. Again, Cervicare Herbal Food Supplement before bedtime. Og syempre alang sa atong mga kaigsunan, ilabi na katong mga motek og exam, Remind Capsule para update ang pangisip. Og syempre gawas niya ang atong mga lolo-lola, kinahanglan sila og Remind aron nga dili limtanon. Ang Remind imnon lang 2 ka kapsula human og kaon sa buntag. Ingon ana lang ka simple. Og syempre ang atong Remind Choco alang sa atong kabataan para nga ang ilang panglawas malikay sa balatian, paspas ang pagtangkad sa bata og uptake usab ang pangisip. Kumbaga uptake usab pag-abot sa klase. Available kini sa tanang butika sa inyong mga lugar. Og syempre alang sa atong mga kaigsuunan nga mga kalalakinan, sa tanang mga driver nga nagbiyahe sa tibok Luzon, Visayas ug Mindanao, gamit sa Megaman Herbal Food Supplement. Gawas nga sobra kini ka-epektibo sa paglambing-lambing kang misis. Doon na pa kini proteksyon sa mga kalalakinan nga sobra ka stress sa trabaho. Ang Megaman tanang problema sa kalalakinan ilabi na sa prostate ug sa walay gana kang misis ang maundang na og mapulihan sa kabaskog ug kaagresibo. Megaman Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime. O syempre available ng atong Megaman Coffee. Again, alang sa mga driver o sa tanang mga gumagamit og coffee, pwede na ang atong Megaman Coffee. Available na ipanguntana sa inyong mga butika. Og sukad kani atong hangtod karon, Nance liniment lang gihapon. Ang atong mga tanom sa tibuok kalibutan adunay kapasidad nga moalim sa mga sakit sa kalawasan. Apan gipili ang pinakamaayo, ang pinakaepektibo. Gipurify, giusa og mao kini ang atong Nance liniment oil. Friendly alang sa atong mga anak, ilabi na sa mga baby ug alang kang lolo, lola, tatay ug nanay. Busa sa tanang panimalay, basta haplas, Nance liniment oil. Available sa 30
og 60 ml. Siyempre nga itong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes, og ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayo nga pananaw og nindot nga panit. Og labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha niini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar. Sa mga kababayan, Nance Aroma Soap para sa atong private part. Nance Vaginal Soap. Nindot sa mga babae, ilabi na nga daghan og mga skin allergy. Ilabi na nga magkatol-katol ang mga private parts. Nance Aroma Soap, ipangutan na sa mga butika. Og nasayod ba kamo? Nga daghan nga mga tanom nga dakog ikatabang nga mawala ang problema sa inyong panagway? Yes, dili na kinahanglan nga mogasto kag mahal para maangkon ang hamis, tino ug puti nga panagway. Available na sa mga butika ang Alena. Again, Alena. Ayaw gamiti og maisog nga chemical ang inyong panagway kay kini ang hinungdan nga magkaproblema kahinuon. Sa Alena Y Chemical, maangkon mo ang hamis, pino ug puti nga pamanit. Alena, available sa mga butika. Ako day pahibaw sa tanang mga suking tigpaminaw sa atong sensorly Ate Arlene. Live kita sa Facebook and sa YouTube. So sa mga di makapaminaw sa radyo, pwede na sa iyong Facebook page o pwede ninyo sa atong YouTube channel. Os po ko standby mayat alas sa masuwat. Dinhi siyempre sa atong tulumanon. Sensorly, Ate Arlene. Here, Ate Arlene. Tawagalaman ko sa pangalang Mayet. 30 anyos sa pangidaron ug usa ka single mother, ate. Sa atong mga kalampusan sa kinabuhi, kita lang ang naghimo ni ini. Ug ang ngayan ng atong mga kapakyasan, dili nato ibasol sa laing tao. Lima mi ka man nagsuon, ate. Ako ang ikaapat. Okay ang among kinabuhi. Nagdako mi nga hayahay sa among mga igsuon. Good provider ang among amahan. Usa siya kasundalo, ate, og talag sa ranamo siya makauban. Naanad mi nga si mama lang kanunay ang anaa sa among kiliran, ate R. Sa tinuod lang, ate, dili ko close sa akong papa. Kay naaman kini pagka-disciplinarian, ate. Basta naa siya, halos dili mi makalihok og tarong sa akong maigsuon. Kay mahadlok mi makasala. Kay dili gyud makaon ang istorya sa akong papa. Basta masuko siya, ate. Busa malipay ko, basta mabalik na ang among amahan kung asa siya na-assigned, ate R. Murag dili normal ang akong kinabuhi, basta naa si papa. Tingog pa lang ni papa, mangurog na ko, ate. Wala kaayo may memories ni papa niya itong gagmay paming bata.
Basta kabalo ko nga na ako'y papa. Hangtod di atong nag-high school ko, ate. May retire si papa ug may pauli sa mong panimalay na. Buot pasabot ni ini. Adlaw-adlaw na namo siyang makauban. Grabe gyud. Ang among adjustment sa kumaigsuon, ate. Kay higpit kaayos papa. Kung sa una, nagreklamo mi sa iyang kaistrikto, 1/4 pa lang ang among naagian kanhi sa iyang batasan. Na siya pagka-diktador, ate. Muramig gi martial law sa among kinabuhi. Kinahanglan nga siya ang masunod. Kay kung dili, sigurado na ami kabutangan, Ate R. Busa mas gipili gid namo nga mangiskwela sa layo. Pag college namo sa kumaigsuon, ate, mingkuha ko sa kurso nga nursing. Dito ko sa Cagayan de Oro City. Gi-enjoy na ko ang akong kinabuhi. Gi-enjoy na ko ang freedom nga layo ko sa kong ginikanan. Ilabi na kang papa, Ate R. Apan, ate, nasubrahan. Milapas ko sa akong limitasyon. Sa laktod, ate, nakabatong ko hinigugma ug nabuntis ko sa edad nga 17 anyos. Ate R. Nahadlo ko kang papa. Apan wagid ko nakaunahon nagpakuha sa akong anak. Pagkasayod sa akong amahan, expect na ko nga masuko siya. Gidawat na ko ang tanang sakit niya nga mga istorya. Ug ako lang gipalaho sa pikas na akong dalunggan, ate. Apan kadugayan, ning humok ra ang iyang kasing-kasing. Ug nadawat ra niya ang akong anak. Apan mabati na ako nga naa paghihapoy kasuko si papa nga di ka nako, Ate R. Sayod ko sa batasan ni papa. Dugay kaayo kini maulian. Ug dili gid niya malimtan ang sayop nga imong mabuhat. Busa, ate. Dili kayo ko niya tingugan. Apan taliwala ni ini, Ate R, gipa-eskwela ko nila ni mama pagbalik. Apan halos malibot na nako ang eskwelahan sa Cagayan de Oro. Wa gihapon ko nakagraduate, ate. Dili man ko bugok. Apan kulang lang gid kog pagporsige ug pagpaningkamot. Akip si mama gikapuyan na nga rikan ako. Busa ipabalhin ako nila dinhi sa Bukidnon para masubaybayan ko nila. Apan, nabuntis na pod ko, ate. Dili ko serious sa lalaki. Gusto ko nga na ako'y mabalingan sa akong gibati. Kay dati gayuna, wa pa ko makamove on sa amahan sa akong anak, Ate R. Sa laktod na ay nahitabo tali sa amo sa kong bagong boyfriend. One night stand lang. Apan, namabdos ko. In short, duha na ang akong anak gikan sa nagkalinlaing lalaki. Gikasuko pag-ayo sa akong amahan, ate. Naka second strike na ko. Kulang na lang patyon ko ni Papa, Ate R. Busa nakarealize ko nga magtarong na ko. Kay duha na ang ako mga anak. Puro pagyod babae. Nakatrabaho ko sa Department of Justice, ate. Og nahimo kong secretary sa usa ka fiscal, Ate R.
Nag-focus ko sa akong trabaho, ate. Ingon man sa akong mga anak. Nakabawi-bawi ko sa ila. Sulod sa duha ka tuig, nagtinarong ko, ate. Apan wa gihapon ko lungi sa mga pagsuway, ate R. Kini bitaw nga sobra ta ka ambisyosa. Makarma gyud ay ta, ate. Na ako'y gusto kaayong paliton. Nag-loan pagyud ko para mapalit lang ang akong gusto. Apan doon ako'y nakita sa Facebook, ate. Nagka-interest ko. Ignorante lagi. May appeal ko sa maong investment, ate. Wa ko masayod nga usa kini ka scam. Nahurot ang akong savings sa bangko. Naapil pa nga akong gi-loan nga kwarta nga akong gi-invest, ate. Wa ko masayod kung unsay angayan kong pagabuhaton. Mura kog nabuang neto higayuna. Magsigir akong hilak. Kada uli pagid nako nawungon kog kasaba ni Papa. Nagbinugok kuno ko, ate. Iapil pa niya pagpanukmat ang ako mga sayop sa una. Sakit kayo, ate R. Tanang panglait o pagpanginsulto na dunggan nako gikan sa kong amahan. May balik ang tanan akong sayop nga nabuhat. Permi na lang makita ni Papa ang akong mga mali. Kung pwede pa lang, makapatay ang hait nga pulong siguro. Dugay na kong namatay, ate. O garon makalikay galayas-layas ko. Basin ako pa'y hinungdan nga atakihon si Papa sa high blood. Talag sara ko muulis balay, ate. Ay hara kong wa si Papa. Gusto lang nako nga bisitahon ang akong mga anak. Hangtod nga na ako nahibalag o sa kabinuhat. Siya ang nagpabati ka nako nga wa ko nag-inusara, ate. Siya ang nag-comfort o gahatag nako og positibo nga pananaw sa kinabuhi. Na-feel nako nga basta siya nga akong kauban, wa ko'y kabalakan, ate. Pila ra may sugilanon. Nag-live in me, ate. Tuod man, nang labay ang mga adlaw. Nag-uban kami, ate. Na ako'y nadiskublihan sa iyang pagkatao, ate R. Ang gituhuan ko nga buutan og tarong nga tao. O sa mandi ay ka-drug pusher, ate. Apan inay nga ako siyang likayan, mas gipili hinon ako nga magpabilin ko sa iyang kiliran. Akong gigako sa iyang pagkatao. Hangtod nga ning tilaw na pod ko og droga, ate. Og naadik ko. Miabot sa punto nga mogamit kog katulo sa usa ka adlaw. Miagi kog di na ko ganahan mo kaon. Di na ko ganahan matulog. Manhid na pod ko sa tanang butang, ate. Muragwa na ko'y pakialam sa tanan. Gani dili na nako ginabisita ang ako mga anak. Muragwa na ko'y ma-feel, ate. Giwarningan ako sa kumagulang o sa kapulis. Ang ako kunong ka-live-in. High value target sa drugs. Gusto niya nga biyaan na kong akong kapuyo, ate. Kay para kuno makalikay ko. Apan gahi kog ulo, ate R. Kaysa kung unahuna, ako rang ka-live-in ang nagpangga kanako. Ug di na ko siya kayang biyaan, ate. Lahi ra gid di ay ang makadrugs ka na. Mausab ang batasan. Hangtod miabot ang birthday sa akong inahan, ate R. Nahigayon na, ate. Halos muluhod ang ako igsuong lalaki sa ko atubangan.
para mo balik ko sa mo panimalay. Mura ko kini ang ako mahatag nga regalo sa among inahan, ate. Andam ko no sila nga dawaton ko. Hunahunaan po ko nun ako ang ako mga anak. Apa nagmagahi gid ko, ate. Kay dili na gid ko mobalik pa sa amo. Akip ang ako mga anak, ate R. Nawad ang nagbili kanako. Ang importante kanako nga malipay ko. Kauban ang akong boyfriend. 7 months mi nga nag-uban sa akong kapuyo. 7 ka bulan pod nga nalulong ko sa droga, ate R. Hangtod sa kaadlaw gipapalit nako akong partner og shampoo kay lagi maligo ko. Sa liyo siya sa among balay miagi. Pila ka segundo lang, ate. Gi-raid na ang among Pinoy-anan. Ako mo ay nasapnan sa mga pulis nga nag-raid, ate. Samtang naghalughog sila sulod sa balay, ilang gipatawagan kanako ang akong partner para kumbensihon nga mapauli na. Apan, dili na nako makontak, ate. Sigurado ko nga nakabalo na kini. Nagipangita siya sa mga otoridad. Na sila nakita nga pila ka sa shay nga shabu, ate. Ila kong giignan nga kung dili nila madakpan ang akong kapuyo. Ako, ang ilang dalon, ate. Gipasakaan kog kaso. Ugwa ako gipiyansahan ni Papa. Grabe akong kahibos, ate. Kay gipasagdan ko sa akong pamilya. Huna-huna ako, ilan akong gipasagdan sa hingpit. Gimahay kong akong amahan. Ngano na ako sa bilangguan. Apan kadugayan na sabdan ako ang tanan, ate. Gusto lang ni Papa nga matagamtaman nako ang silot sa akong sayop kabinuhatan. Usa ka tuig nako diri, ate. Sa bilangguan. Ug daghan kog na-realize akong kaugalingon. Kung nganong nahitabo kini sa akong kinabuhi. Ug wa ko'y laing basulon, ate. Wa ko'y laing basulon sa mga nahitabo kanako. Kundili ang akong kaugalingon. Naay rason, ate. Ngano nasulod ko sa bilangguan. Kay diri ako nakaamgo sa akong mga sayop. Kung gibasol na ako sa una, akip ang Ginoo, ate. Karon magpasalamat ko sa labaw magagagahom. Iya kong gidalangari. Kay kung wa siguro ko diri, ate, nagpadayon ihapon ko sa pagdrugs. Giluwas ko sa Ginoo og gihatagan og second chance. Gawa sa realization, gihatagon ko niyag bag-ong partner nga mao'y nahimong instrumento para ko mabag-o ug magpakalig-on dinhi sa sulod, ate. Nagpasalamat gihapon ko kay padayon kong gisuportahan sa akong pamilya. Labi na sa akong mga anak. Dili man kompleto kay hangtod karon wa gihapon ko giduaw ni Papa. O dili pa gihapon ko niya kayang atubangon. Apan nasayod ko. Mahal gihapon ko ni Papa, ate. Og nasayod ko nga iya ra gihapon kong mapasaylo. Pohon. Makabawi ra ko sa akong pamilya. Og nga maabot ra ang panahon, ate. Nga maging proud ra gihapon sila. Ngali ka na ako. Mao kini akong kasinatian. Daghang salamat sa mapaghatag og pagtagad ni akong suwatampo. Sincerely yours, Mayet.
Today's program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation. Nance Herbal Capsule, ang giilang natural antibiotics nga mosunop sa kaugatan aron sa pagpaggang sa mga balatian. Huwag tangon ang mga barado sa kaugatan aron nga hapsay ang pagdagayday sa dugo. Sagad diha nga magsugod ang mga problema sa atong sakit-sakit sa kalawasan. Dakong tabang gayud ang Nance Herbal Capsule, pinarisan sa U8 Herbal Food Supplement nga maoy makatabang sa problema sa kidney failure ug uban pang mga balatian. U8 ug Nance Herbal Capsule 2 times a day. Available kini sa tanang butika sa inyong mga lugar. Daghang salamat kani Mamayet sa mapabadangat imong suwatan pa ni atong tulumanon sa sensor ni Ate Arlene. And this time, atong kauban si Attorney Harold Hiniralao para sa mga hisgutanan legal. Attorney, maayong adlaw Martes nga na kanimo. Yes, mayong adlaw po Ate Arlene o Congressman, no? Arlene ayon sa Swerte Party List. Yes, It's thank an you. honor nga maka-appeal ko ani nga programa. Yes, thank you so much, Attorney. Tuod ka na kinahanglan di atong makaigsuunan og mga lamdag legal. Okay, di na nato lang ngayon. Pangutana. Kung mandakban ba sa kaso nga illegal drugs, automatic ba mapriso ang tao or doon na pa chance nga makapiyansa? Unsa ba kadaghanon ang posibleng dili na sila makapiyansa? Unang-una, kung maghisgot ta og arrest, no? Normally, basta drug cases is by bust operation man gyud na. So, in the act gyud lugar bali sa pagdakop sa mga apprehending officer, nag-commit og crime ang usa ka accused, no? So, in that way, normal gyud nga mahitabuan na is gabaligya gid siya og drugs. That is punishable under Article Section 5 of Republic Act 9165. So pag binayluay sa drugs ug sa by bust money, automatic dakop. I see. So ang mahitabo dayon ana, since caught in the act, basahan sa Miranda Doctrine, no? You have the right to remain silent, anything that you can say will be used against you, etc. etc. Automatic na dayon na siya filean dito sa Fiscal's Office og i-inquest proceeding. Okay. So Pero pananglitan, dili siya ang base sa letter, dili siya ang pusher. Pero wala diha ang iyahang ka-live-in, siya ang naaktuhan. So akit ba siya makasuhan? Kay siya man ang nabilanggo. kung naa siya dito sa kuan kay pwede man gud siya makasuhan sa maintenance of drug den, meaning katong balay nilang mayet nga nahimo nga pugaran lugar bali. I see. Saga pamaligya og drugs, pwede pod siya makasuhan ana. And tungod kay naay drugs nga nakita sulod sa iyang panimalay na siya possession of drugs, illegal possession of drugs yapon ang makasuhan. So not necessarily by bust or sale of illegal drugs, but maintenance of drug den, no? And at the same time possession of illegal drugs. Okay. Pwede na siya makasuhan. Okay. Sa ato din mga sakit di paminaw, pwede mo mangutana no direkta kong attorney sa 0917-159-5812. Osbo na to, 0917-159-5812. Okay. Kung ordinary lang user, nadakpan nga dunay shabu sa iyahang bulsa, unsay kaso ana? Well, punishable gyud siya Section 5 of 9165, illegal possession of illegal drugs. I see. So naagyahapon siya kaso, bisan og user lang siya. Bisag user and nakitaan nga na ay man gani kung makitaan nga user man gani pag drug test lang automatic na siya nga mahimong liable under Republic Act 9165. So pananglitan, like sagad mo, musugot sa dili attorney, daghang kay empleyado nga na-involve in drugs. The moment nga ang owner sa establishment or sa company magpa-drug test, nag-positive ang pipila ka mga empleyado, posible ba nga makasuhan sila dayon? Yes, of course, pwede gid nga makapasaka og case no sa court. Pero ang iyahang kanani intervention program nga metabo na is voluntary nga gi-surrender dito sa korte para nga i-rehab siya. I In a see. way dili siya mahimong dili siya mahimong nga murag penalty pero gi-rehab lang ang usa ka
accused of use of illegal drugs. I see. So at least doon pa sila chance nga mabago pa ilang kinabuhi. Yes, naman tayo mga ato ang mga rehabilitation centers Yes. nga sila mo cater once nga mo positive na gani sa use of illegal drugs ang usa ka empleyado ato ning i-surrender dito sa regional trial court and then i-process ang ilang mga papers para nga insa mo quote unquote detain sila. Pero nakoy na usa ka dako official sa nasod Pilipinas matud niya ang uban ko ni gamit og droga para lang nga maka-sustain sa ilahang trabaho ilabi nagbilar. O yun So, baka-ana. murag di gid na siya. Di ba? It's dili kayo siya. It's an acceptable reason, no? Dili Correct. gid siya madawat nga rason. Subot ipasabot nga sige na lang tungod kay mabilar siya ang trabaho okay lang nga mag-drugs ingon ana lugar. Actually, kung atong tan-awon, drug minay sa country kung grabe na gid gani kayo. Bungka gid ang community ati Ar. Correct. Mga anak i-rape. Correct. Patyon ang ginikanan. Correct. It's all because of illegal drugs. Correct. Unsay ti mailhan sa usa ka tawo tuod no? Ato na magyud kabantayan labi na karon no. Siya mismo matud pa niya ni Mayet nga di na niya gaka-feel ang mga butang sa iyang palibot nalimot na siya siyang anak. Usually ba mo ni siya ang sagad nga kana bang bation gyud sa katawo nga na involved sa drugs kana nalulong sa droga? Actually, it's more on mental na gid siya, no? Ang iyahag It's a yung- mental, ang effect niya is mental, no? Sa ilan baka mugamit daw kag drugs, ingon nila, no? Pwede daw ka di mukaon, no? Wow. Pwede ka nga di matulog and Mo day mga niwang na mo sila. nang maniwang. So, unsa man lugar ang musulod sa imong, maayo nga musulod sa imong nahuna, anak. Correct. So, kung ato makita na mga anak sunugon sa inahan. I see. Diba? Oo, So, tinuod. it's the effect of illegal drugs. So, dili gid siya justifiable katong high official nga niingon nga tungod kay hago sa trabaho, okay lang nga mag-drugs. So, Kato murag big X gid to no. Murag di gid to pwede but anyway ako gito nabasa ug ako inabati yang pamahayag. Anyway, kini sa sitwasyon ni Mayet I know daghan pa kayo ang mga inahan susama niya nga dunay mga anak na involved sa drugs. Ang ato lang ika-sulti nga as much as possible kung pwede lang nga ma-rehab na kung pwede iparehab na. yes, so akong mga advice labi na gid kung family, no, kay wala man gilaing makatabang sa ato kundi ang ato ang family, no, pinakauna gid nga motabang. Kung ang atong sakop sa pamilya medyo alanganin na sa drugs or makabalo na kita nga gagamit, isurrender na lang gid na nay ato ang balaod ana sa Republic Act 9165 nga i-rehab nato, no. Yes. Atong tabangan ang atong mga members sa family nga ma-rehab. Not seeing it as a penalty but Correct. a matter of ma-rehab sila, no. Kung tinuod ka nga nagmahal sa imong pamilya, sa imong anak nga nalulong sa droga dahil sa iparehab. Yes, Kung yes, pwede, correct. kung na-pusher siya, hala ipabilanggo. Yes. Kay mao ka na pinakanindot kaayo nga silot nila at the same time mapa-feel nimo nga importante sila kay imog yung giaksyonan. Correct, Ate Arno. Kay duha man kabuk ang aspect sa ato ang criminal law. Una is deterrent para mahimong leksyon sa uban and reformation, no. Correct. Ma-reform pod ang kaning atong matawag nga mga biktima kuno hay. Pero if already at stake na gyud ang atong community, like dangerous na kayo tungod sa illegal drugs, then Yes. I think former President Rodrigo Roa Duterte is right in his Yes. way sa pag-deliver sa pagsulbad niya ana. Correct. Pero karon medyo makita na nato nga medyo namalik na pod. Ug di kay medyo namalik gyud. So hopefully wala na susama kang Mayet nga mahimong biktima sa droga, susama sa tolerance standard sa pagkaron. Again, manghinaota sa ato mga suking tigpaminaw nga kung doon na may mga kaigsuonan, anak, igsuon, ginikanan nga misulod sa droga as much as possible inyo na makontrol kay magikan ang problema di gid mismo sulod sa panimalay. Imagine kung dunay butang ha base ni sa mga nailhan gid nato ha ang maong butang TV, kawaton ibaligya, refrigerator bitbiton pa kusga na Correct, kaayo. correct. Oh, di ba? And Ate R, di na ta mulayo din ta sa Bukidnon. Correct. We are within top 10 nga grabe ang drugs. OMG. Yes, din Top 10 sa Mindanao or Top 10 whole Philippines, nationwide. Oh my God!
Mao ba? That's a thing nga kinahanglan nga atong bantayan, no, isip pamilya, labi na gyud mga public officials, no, ato anang obligation ang pagprotekta sa atong mga Tinuod ba to nga dunay migawas nga memorandum circular nga ang mga men in uniform okay na nga dili sila drug test? dili Doon na ba? Tinuod ba to? Or kwanto? Na-interview Doon na-interview. So sorry ha. Doon na-interview ako nakita nga sa itong spokesperson sa PNP. So i-correct lang ko kay murag ni-register gito sa kunahuna nga giwala na ilabi na sa mga men on uniform ang pa-drug test. Dili na siya compulsory. if it were true, murag it goes in contravention sa ilahang trabaho, Ate Arno. Lagi. Nga dapat health, ang hunahuna sa ato mga kapulisan, dapat healthy mismo. Yes. Kaya kung imo nang tugutan nga mag-drugs, my God, I hate drugs. Ingon pa si correct. FTRRD. I don't know what will happen sa community. Lagi. So again, thank you so much, attorney, sa mga tao nga dunay kaso, mga problema nga inyohang giatubang. Ayaw mo pagduha-duha ipadangat sa atong sensorly Ate Arlene, si Attorney Harold Hiniralao, muhatag kaninyo umakatinawan sa unsay angan yung pagabuhaton. So sa case ni Mayet, attorney, since nagpaabot na lang man siya nga mahuman iyang sentensya, kaya nasentensyahan naman siya, so after that, kung makagawas niya clean na back to ordinary na siya, nga wala na siya problema. Yes, no, kung na-rehab na siya, na-reform na si Mayet. And it's something new life, no, para kang Mayet nga magpadayon. And of course, hopefully dili na mo balik si Mayet sa paggamit og drugs, kay kung panang litag mo balik, there will be a stiffer and higher penalty nga paabot sa iya, ha. Kung nadakpan na siya, na-presyo na siya, and then mabalik siya, if ever madakpan, mas grabe na. Mas grabe na. Okay. Ayan, okay. Wala naman tayo igong oras. Gamay ramagin atong panahon, no? But again, thank you so much, Attorney Hiniralao. Ang imong parting statement na lang sa itong mga sukig di paminaw, tibuok Pilipinas and sa atong live sa Facebook o sa YouTube. Again, sa mga naminaw karon, ang imuhang mga mensahe para kanila. Yes, no. Unang-una sa tanan, ako gid nagpasalamat, no, kay Ate Arlene Ayon, sa Swerte Party List og sa niining Sibyaan, no, sa paghatag og gigayon nga makahatag tagtambag alang sa atong katawhan sa tibuok Pilipinas naman siguro ni Ate. Dili na lang ni sa lalawigan sa live na to Bukidnon. sa YouTube o sa Facebook, so makita na gid ta bisan asa, attorney. Yes, so padayon mo pagpaminaw ning programa ni Ate Arlene atong subaybayan tungod kay kini naglantaw alang sa atong kaayuhan. Okay. Gitugot lang niya ang sakit, ang hilom na kabalaka, apan ang kahinsog sa matris, dili ang ay pasagdan. Cervicare Herbal Capsule, makatabang sa pagmintinar sa hinsog na cervix sa kababayenan, at dunay natural na antimicrobial ug anti-cancer. Luwas, natural ug epektibo para sa imong proteksyon ug kalinaw sa unahuna. Piliya ang Cervicare Herbal Capsule. Cervicare Herbal Capsule, kay imong kinabuhi angay ampian, approved by FDA. Ang sekreto aron dili mawalahi sa pagtuon sa klase inyong mga anak. Pain na sila sa Remind Junior Chocomix Powder Drink aron makatabang sa ilang pagtubo, magpapabright ug protektado sa mga klasikasing sakit. Inom na sa Remind Junior Chocomix Powder Drink aron dili makalimtan ilhan ditunan sa klase ug basin pa mutakwa na sa sunod. Remind Junior Chocomix Powder Drink, magpapabright, approved by FDA. Dagaw salamat kanimo, Attorney Harold Hiniralao. And of course, salamat Mayet sa imong papadangat imong suwatan po ni atong tulumanon sa Sensorly Ate Arlene. Kini lang gid ako masulti nga kanimo, hatagig higayon imong kaugalingon. Higugmaa imong kaugalingon, Mayet. Bisan sa mga panahon nga nasilag ka sa imong mga kaugalingong binuhatan. Hinumdumi na bisag unsa pa kalisod ang imong naagian. Importante ang imong kinabuhi. Adunay bili ang imong kinabuhi. Adunay kay mga anak na nagmahal kanimo. And manghinaot ko nga unta. Susama sa imong gingong kaganina, moabot ang panahon, ikapanghambog, ikapasigarbog ka sa imong ginikanan. Okay ra gyud nga moagi ta mga pagsulay. Kaysa mga pagsulay, diha, nato, ma-realize kung unsa ka importante ang mga tao nga nakapalibot nga di ka nato. Ang pamilya nga tinuod
nagmahal ka na to. Og labaw sa tanan, diha sa mga pagsulay, mas masuod ka sa labaw makagakahom. Thank you so much, Mayet. Og manghinaot ko nga tuloy-tuloy na hangtod nga makagawas ka diha sa bilangguan. Thank you so much sa imong papadangat imong suwatahan pa ning aton tulumanon. Stand by karon taod-taod alang sa Health Education Program at Doc Jan Paul de Asis. Mo sunod gilayon ang Balong the Great. Kini si Ate Arlene Ayon Venez. Salamat. Bye-bye. I love you all.